Gusto mo bang gamitin ang Nano Banana Pro model para mag-generate ng high-quality images on autopilot? In this video, I'll show you how to automate this fully inside in N8N. Hindi lang yan, we will cover both text-to-image and image-to-image scenarios. Plus, I'll teach you how to turn this into a sub-workflow so you can reuse it inside any other automation you build in the future. Let's start sa tech stack natin. First is our N8N, our logic layer for automation. If you do not have N8N running in Q mode yet, highly recommended yan for stability. I'll put the link below on how to self-host N8N via Hostinger. Second naman is yung ating Key.ai. Think of Key AI as a universal remote for the world's most powerful AI models. Instead of managing different API keys for different sites, sa Key.ai, it will give you a single access point for video generation, for image generation, and also for music generation. Isang API na lang para sa lahat at much lower cost. So step 1 muna tayo, mag-register kayo muna dito kay Key.ai. Once registered and nag-login na kayo, dito kayo mapupunta sa dashboard na to. All you need to do is go to your API keys and then pwede kayo dyan gumawa ng bagong API key or kaya naman i-copy nyo na lang yung default or existing API key na nandyan. Once na-copy nyo na, balik na tayo sa N8N natin. Sa una, mag-add lang muna tayo ng manual trigger and then dito mag-add tayo ng HTTP request node. Dito sa HTTP request node, pwede tayong mag-import ng curl dyan. So all you need to do is go back to key.ai and then hanapin lang natin dito si Nano Banana. Then i-click lang natin siya. So dito, pwede kayong mag-test dyan ng text to image o kaya naman pwede kayong maglagay ng reference image para gawin na rin niyang image. Pero dahil i-automate nga natin siya, dito tayo sa Run with API. And then scroll down lang tayo hanggang sa pinakababa, makikita nyo dyan yung curl. And then yung curl na yan yung pwede nating i-copy and then balik tayo sa ating N8N. Paste lang natin dyan and then import natin. Ngayon na na-import na natin, ang unang-una natin laging ginagawa sa ating HTTP request node is i-secure yung ating API key. Naturo ko na to sa mga dati nating tutorial. I-off natin yung headers and then ang gagawin natin is maghahanap tayo ng generic type authentication and ang type niya ay bearer oath. Sa bearer oath, dito kayo pwedeng mag-add ng credential. Kung makita nyo sa akin, nandyan na yung aking bearer oath ni Key.ai. Kung wala pa kayo, add lang kayo ng bago and then dyan nyo lang ipipaste yung inyong token and then just click save. Once na save nyo na, make sure lang na nakaselect yung tamang API token na ginawa nyo. And then, dito na tayo pwedeng magpalit ng ating mga parameter. Kung makikita nyo dyan, naka-default na si Nano Banana Pro yung nakaselect na model. And then, may mga other variables tayo dito na hindi naman talaga kailangan. Again guys, pwede nyong basahin yung buong documentation dito ni Nano Banana. Pero for this tutorial, I will run through kung ano lang yung kailangan nyo para hindi na kayo malito. So usually, hindi natin kailangan itong callback URL. Sa prompt, ito yung gusto nyong ipagawang video. Ngayon, dito sa aspect ratio, depende yan kung vertical format ba o horizontal format yung gusto nyong gawin. So dito sa tutorial na to, ang gagawin natin is 9:16. So nasa sa inyo na yan. Again, pag bumalik kayo sa documentation, nandyan lahat ng pwede nyong pamilihan. Ganon din dito sa resolution, may 1K, 2K, or 4K. Having said that, isa-set ko yung sa atin ng 2K. And lastly, yung output format. Sa output format, it's either PNG lang or JPEG yung pwede nyong gawin. And then, for now, ang itetest lang natin ay yung text to image. Later, yung image to image natin. Ngayon, dito naman sa prompt, mag-try lang tayo. Palitan nyo na lang kung ano gusto nyong itest. So for me, ito yung ilalagay ko muna. And then, what I will do is I will close this one. And then, let's try to execute the workflow. Once okay na guys, i-replace ko lang yung pangalan nito into request image. And then, ipipin ko din muna siya. Kaya ako naman siya pinin guys para hindi tayo mag-request ng mag-request. Initially, para malaman natin kung successful ang request nyo, dito kay Key.ai, makikita nyo na dapat meron kayong running request. And then, pag natapos na dyan, ay lalabas yung results nyo. Kaya naman, automatically, kailangan ma-detect din natin na tapos na siya at kung successful ba siya. To do that, balik lang tayo sa API and then, dun sa unang-una, makikita nyo yung query task. Sa query task, meron din dyang curl na pwede na natin i-copy. So, balik lang ulit tayo sa ating N8N and then maglalagay muna ako dito ng wait node. Kasi alam naman natin na hindi siya automatically tapos agad.
Usually, I set this at 30 seconds. After that, mag-a-add na tayo dito ng ating HTTP request node. Papangalanan ko to na query request para alam natin kung ano na yung status. And then, import lang natin yung curl na kinapin natin and then click here, import. Once okay na, pag nag-scroll kayo, makikita nyo na naman dyan yung bearer key natin which is nasa headers. Again, to be safe, off natin yan. And then, generic credential and then bearer auth. Nakaselect na yung key.ai bearer auth ko. And then, may parameter lang yan na task ID. Kasi iyon yung reference niya kung ano yung kukuning progress. So, kung babalik tayo dito sa request image node natin, makikita nyo na binigyan tayo ng task ID. Kaya naman, gawin natin tong expression and then palitan natin siya nitong task ID na to. Once okay na, i-execute lang natin yung node na to. Ngayon, tapos na siya mag-execute, makikita nyo dito na meron na tayong state na nakalagay dyan is success. Ibig sabihin, ready na yung ating image. And sa result.json, makikita nyo dito guys na meron dyang link na binigay. Pag kinapin nyo yan, actually, pag pinis nyo sa ibang tab, ayan na yung binigay niyang image. Ngayon, ang gagawin natin is kailangan nating automatically makuha yung link na yan kung tapos na siya. Pero bago nating i-grab yan, kailangan muna natin talagang maglagay dito ng switch node. Ngayon, dito sa switch node guys, mas ma-explain ko kung bakit natin siya kailangan kung babalik tayo sa documentation. Kasi sa documentation, makikita nyo pag nag-scroll down kayo na meron tayong iba't ibang state values. Merong waiting, queuing, generating, success, and fail. Kaya, kailangan nating malaman kung kailangan ba ulit natin mag-antay ng 30 seconds kung queuing pa rin siya or generating pa rin ba siya. Having said that, iyan yung mga iseset natin sa ating switch node. So, balik tayo sa ating NE10. And then, ang i-query natin guys ay hindi itong message. Take note, it should be this state. Ngayon, is equal to, unahin ko na yung fail. Ang sunod nating route, again, yung state is yung success naman. Ngayon, lastly guys, kung mapapansin nyo, yung other states are actually generating, queuing, waiting, which is isa lang yung kailangan natin gawin sa tatlo na yan. Bumalik sa wait node. Kaya, kesa i-declare ko pa sila pa isa-isa, magagawa na lang tayo dito guys ng option and then fallback output. Sa fallback output, lalagyan natin siya ng extra output. Meaning, kung hindi fail, hindi success, doon lang siya pupunta. Kaya naman, pag bumalik tayo dito, meron na siyang tatlong output. So, i-connect na natin. Gaya ng sabi ko, kung hindi siya success or fail, kailangan niya mag-wait ulit. Kung siya naman ay nag-failed, maglagay lang tayo ng stop and error node. Sa stop and error node, ang ilalagay lang natin dito is kahit anong message na gusto nyo. Sa akin, simplihan ko na lang, error on generating the image. And then lastly guys, set node na lang to. Pero i-run muna natin para makapag-drag and drop tayo. Ayan, ngayong na-run na, madali na mag-drag and drop, mag-set node lang tayo dito. And then, this is the image link. Ngayon, mag-add lang tayo ng field. Pangalanan natin siya na image link. And then, gaya ng pinakita ko sa inyo, nandito siya sa result.json. Pero pag nalakihan natin yan, makikita nyo na ito yung itsura niyan. Para yung link lang mismo ang makuha natin, sundan nyo lang to, lagay lang kayo ng dot, lalabas dyan yung parse.json. Pag nag-type ulit kayo ng dot, lalabas dyan yung results URL. Ngayon, makikita nyo, ARI siya. Dahil usually, isa lang naman talaga laman yan, ang gagawin ko lang dyan is maglalagay ako ng bracket and then 0. So, malinis na nating nakuha yung ating image link. So, pag kinapin natin yan, pwede na natin yung i-paste gaya ng ginawa natin kanina and then nandyan na yung image. So, kung babalik lang muna tayo sa ating N8N and then i-click ko itong tidy up, iyan na yung complete automation natin para sa text to image ni Nano Banana. Ngayon naman, i-handle natin yung reference image to image. So, ang gawin na lang natin ay tatanggalin ko to, i-copy na lang natin tong request na to guys, and then palitan ko na lang yung kanyang pangalan. Ang gawin natin pangalan dito ay request ref image to image. Para consistent lang, gawin natin tong request text to image. Ngayon guys, i-unpin ko to and then may babaguhin lang tayo dito. Kung makita nyo dito, ang nilagay lang natin sa kanya is yung prompt. So kung babalik tayo kay key.ai and then balik tayo sa create task, dito sa part na to guys ay may makikita kayo na input, image input na optional, which should be ARI
and then sabi dyan, provide the URL of the uploaded file. So, ang gagawin natin, kakopy natin to, and then, balik tayo sa NE10. Magdadagdag lang tayo actually dito ng ating parameter. So, ayan siya. Image input, colon, and again, this should be an array. Ang array ay naka-close sa bracket, and then lagyan lang natin ng comma para kumpleto na yung ating JSON. Ngayon, ang gawin lang natin is gawin nating reference yung kaninang link na nakuha natin. So, yung kaninang image natin is magiging reference. Pero, iibahin ko naman yung prompt. Kasi, ang gagawin natin, magiging reference yung emblem na yon para gagawa siya ng sports car or luxury car para sa atin. Ngayon, nakompleto na yung parameters natin, guys. Pwede na natin siyang itry. Ang gawin muna natin dito is i-play lang muna natin hanggang sa kanya. So, successful na nga. So, again, tingnan muna natin kung nag-register siya sa ating logs. So, pag tinignan natin, guys, ito yung kaninang output na ginawa natin, running ngayon yung request natin. Ngayon, pag bumalik tayo sa NE10 natin, guys, makikita nyo na ito rin naman yung process para makuha natin yung link ng image na to. And then, kailangan lang muna natin i-standardize yung ating request ID. Kaya ang gagawin ko dito, buburahin ko to, maglagay tayo dito ng set node. Sa set node, papangalanan ko siya na task ID. And then, ang gagawin ko ay i-drag and drop ko to. Pagkatapos nyan, guys, ang gagawin ko lang rin ay, ayan, ayusin lang natin. Ito ay idudugtong ko dyan. Ayan. Para kung sino man yung mag-run sa kanilang dalawa ay parehong task ID lang yung makukuha at hindi tayo mag-e-error sa query node. I will tell you why. So, ang gagawin ko dito, guys, is i-unpin ko muna to kasi hindi naman natin siya kailangan. And then, i-play ko hanggang dito. Ngayon na na-play ko siya, makikita nyo dito, guys, na dito ay kinukuha niya sa request text to image yung ating task ID, which is paano kung ang ginamit natin ay reference image to image. Mag-e-error na siya. Kaya para doon yung ginawa natin na task ID, and then siya na yung i-drag and drop natin dito para makuha yung tamang task ID. Ngayon na nagawa na natin yan, pwede ko nang i-play yung buong workflow. So ayan nga, successful na yung workflow natin, nag-reference to image tayo, same query workflow, and then dito kinuha natin yung image link. Ang gagawin ko ay i-copy ko siya, and then ilalagay ko dito at ipapaste ko yung link na yon. So ito na nga yung ginawa niyang car, which is related sa emblem natin kanina. So yan nga lang yung buong workflow pag gusto natin gamitin si Nano Banana sa ating NE10 workflow. Pero gaya nga nasabi ko kanina, ituturo ko sa inyo kung paano gawing reusable workflow to. So simulan na nga natin. I-unpin ko muna to, clear natin yung executions. Ang gagawin natin ay mag-a-add tayo dito ng when executed by another workflow. And then dito natin dapat i-declare lahat ng parameter. Of course, una kailangan natin ng ating image. Sa image, gaya kanina, sabi ko nga, array siya. And then, prompt, kung ano yung prompt na gusto natin, text lang naman siya. And then, yung ating aspect ratio. And then, add na rin natin yung ating resolution. And then, add natin yung output format. So, lahat naman yan is string lang. Once okay na, ang gagawin natin ay maglalagay muna tayo dito ng ating if node. So, if, ayan. Sa if natin, guys, para makapag-drag and drop tayo, i-play lang muna natin to. Ayan. Tapos balik tayo dito sa ating if. Ang gagawin natin is yung image. If ang image is null, so ang image natin, tandaan nyo, array yan, does not exist, meaning ang gagamitin lang natin ay text to image. Kaya, pag niran ko to, and then nag-true siya, meaning naka-null yung image. Kung null ang image, dito tayo papunta sa ating request text to image. Pag false, meaning meron tayong reference image array, dito naman siya sa image to image request natin. So, i-tidy up lang natin siya. So, ngayon na na-determine na natin yung if node, ang kailangan na lang natin gawin is palitan yung mga parameters dito. So, ang gagawin natin siyang expression. Ngayong ginawa na natin siyang expression, ang model natin, Nano Banana Pro pa rin. And then, ang prompt natin, kailangan manggaling na dito sa ating when executed by other workflow. So, ang gagawin ko lang dyan, guys, is de-delete ko yan. And then, drag and drop natin tong prompt. And then, sa dulo, lagyan lang natin ng
to JSON string. Kaya natin ginawa yon is para kung meron mang enter o kaya quotation doon sa prompt nyo, is i-convert niya sa tamang JSON string at hindi mag-error. After that, ang gagawin na lang natin is maglalagay tayo dito ng aspect ratio, i-drag and drop natin siya. Yung resolution, i-drag and drop natin siya ulit. And then, yung output format, i-drag and drop natin siya. Kasi guys, iyan yung mga input na manggagaling pag na-execute natin siya sa ibang workflow. Ngayon naman, iset din natin yung isa nating HTTP request node. Dito naman, ganun din ang gagawin natin. Expression, again, nandyan pa rin yung model natin. And then, dito naman, ilalagay natin yung array, which is magagaling ulit sa node natin when executed by another workflow, which is itong image array natin. Ayan. And then, yung prompt, gaya ng ginawa natin kanina, ilalagay lang natin siya dito. And then, that to JSON string. And then, again, yung aspect ratio natin, drag and drop lang natin dyan. Resolution, drag and drop lang rin natin dyan, and then yung output format. Once okay na guys, ang gagawin lang natin is ipapublish natin siya and then click publish para magamit na natin siya sa iba pang workflow. Ngayon ay gagawa ako ng workflow para i-test natin to. So ito nga yung gagamitin nating workflow to test our reusable workflow na Nano Banana Pro. So iraran ko lang siya and then i-explain ko sa inyo kung paano ko siya ginamit. Ang ginawa ko lang dyan ay nag-add ako dito ng sub workflow. So makikita nyo dyan yung execute sub workflow. Once na-click nyo siya, eto na yung lalabas dyan. Ang ginawa ko dyan guys is pinili ko dito kung ano bang reusable workflow yung gagamitin natin, which is this time na is Nano Banana. Once na naselect ko na, ang ginawa ko lang dyan guys ay binura ko yung image and then nilagay ko na yung prompt na gusto natin and then nilagay ko na yung aspect ratio, resolution, and then output format na gusto natin. So, kaya ako naman binura guys si image kasi text to image yung ginamit natin dito. Once na matapos yan mag-run, ang mangyayari dyan guys is pupunta siya sa second sub-workflow natin. Which is the same lang naman si Nano Banana pa rin but this time, hindi ko binura si image. Kasi kung makita nyo, ayan, tapos na yung una nating sub-workflow. Pag nilakihan ko to guys is ipinasa ko sa kanya yung result na link nung nauna nating sub-workflow para siya yung magiging reference image. And then, sa ako dinagdag yung prompt, yung ating aspect ratio, yung ating resolution, and of course, yung output format na gusto natin. Habang nagraran pa itong pangalawa, kunin muna natin itong unang link na binigay sa atin. So, yung unang link nga na binigay sa atin guys, kung ipapaste ko siya dito, ay itong bathroom na to. At ayan nga, tapos na rin yung kasunod nating sub-workflow, which is reference image to image. Tingnan natin yung output niya. So, dito yung output niya, ikakopy ko yan. And then, dito naman natin i-paste sa tab na to. Kung makikita nyo, ito yung binigay niya. Actually, to summarize my prompt, ang ginawa natin from text to image, pinagawa natin yung bathroom na nandito sa right side. And then, using this image, naglagay ako ng prompt na gawin niyang marumi yung bathroom na yan, which is nandito sa left side natin. And by the way, iyan ang initial workflow na ginagamit ng mga nakikita nyong AI video na abandoned room o kung bathroom man o kung anumang klaseng room into fully renovated room na gusto nyo. Which is, iyon naman yung ituturo ko next time using Veo 3.1. Now, there you have it. Automated Nano Banana Pro images straight from N8N. If you are a beginner in N8N and na-overwhelm ka sa bilis ng video, don't worry, consider watching my free N8N beginner and intermediate courses in our playlist linked in the description below. If you want the copy of this full reusable workflow, nandyan din yung link sa description. Hanggang dyan nga muna mga lakwatseros, laging tandaan, less manual work, more lakwatsa.